4 na menor de edad ang nawawala matapos pong tumalon sa Marilao River sa Bulacan noong Lunes. Kasagsagan nga ng malakas na ulang dala ng habagat nang magkaayang lumangoy ang mga biktimang magkakaibigan. Naka-red alert na raw ang estado ng ilog noong mga panahon na iyon pero sinubukan pa rin tumawid ng mga kabataang nawawala pa rin hanggang sa ngayon. Nagsimula nang bumaba ang level ng tubig sa ilog. Subalit pahirapan pa rin ang paghahanap sa lalo't medyo malabong tubig. Nagtutulungan na ang CDRRMO at mga opisyal ng barangay sa paghahanap. Plano rin daw na magpatulong sa Philippine Coast Guard para mas mapalawak at mapabilis ang paghahanap sa mga kabataan. Nagreklamo po naman ang mga taga Malolos City, Bulacan sa mali-mali raw na lokasyon ng mga naitayong flood control project sa kanilang lugar. Kabilang po sa nireklamo ng mga taga roon ang isang floodgate na nasa pagitan ng barangay Atlag at Bagna. Masyado daw pong masikip ang pinaglagyan nito at nakakaapekto rin sa pagbabiyahe ng mga mangingisda sa lugar. Questionable din daw umano kung bakit daw inunang gawin ang floodgate bago ang mga dike sa magkabilang gilid. Nakatiwangwang rin ang samot-saring bakal sa ilog kung saan sana po itatayo raw ang isang pumping station. Sa bayan po naman ng Kalumpit, hindi rin po mapakinabangan ang nagawang dike na pagharang sana po sa tubig na galing po naman sa Pampanga River. Wala pa pong pahayag dito ang DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na naman. Munti ka nang abutin po ng landslide ang Alno Codori Elementary School sa La Trinidad sa Benguet. Ilang hakbang lamang ang pagitan ng paaralang mula sa gumuhong lupa. Tinakpan na muna ang trapalang guho. Ang mga guro ng nasabing eskwelahan tulong-tulong na inilalabas ang mga importanteng gamit sa classroom. Magkakaroon po ng face-to-face classes ang mga grade 7 hanggang grade 12, isang beses kada linggo. Pero sa ibang gusali po ito gaganapin. Lumubog po naman at nagkasira-sira ang mga kalsada sa barangay Nagyubuyan. Sandali lang ha, Nagyubuyaban sa San Fernando, La Union dahil pa rin po sa patuloy ng mga pag-uulan. Ayon po sa mga taga roon at barangay officials, linggo ng umaga nagsimulang magkabitak-bitak ang sementadong kalsada. Tuluyan pong gumuho ang ibang bahagi nito at hindi na po madaanan ng anumang uri ng sasakyan. Patuloy din pong lumulubog ang lupa at nasisira ang kalsada. Ininspeksyon po ng lokal na pamahalaan at inaabisuhan na ang lahat na humanap ng maaaring alternatibong daanan. Muli namang nagbuga ng abo ang Bulkang Mayon sa Albay. Pasado alas 6 kagabi nang maitala po ang aktibidades sa bulkan. Tinangay ito ng hangin papunta sa silangang bahagi ng bulkan. Sa ngayon nasa alert level 2 na lamang ang bulkan. Ibig sabihin mga kapatid, mas mababa na po ang posibilidad ng pagputok nito. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.